Hi everyone! Welcome to our YouTube channel, Research Ready and Student Matters Hub by Doc Lynn. So I am Doc Lynn and now bibigyan ko kayo ng bagong lesson video at this has something to do with your qualitative interview. So commonly, kapag ka ikaw ay magkakandakta ng iyong interview, gumagawa ka ng interview guide. No, balikan nyo yung mga lesson videos ko regarding interview guide and informed consent form. No? Ito yung mga inihahanda natin bago tayo mag-conduct ng interview. Although kakaunti yung ating participants, we must be prepared as to how are we going to conduct our interview. So, isa sa makakatulong sa atin sa pagkakandak ng ating interview ay yung tinatawag nating pilot interview. Ang pilot interview ay ikinakandak sa mga selected participants na hindi member ng actual participants mo do sa full-scale conduct ng study mo para matest mo yung interview guide mo kung okay ba siya as to its contents as well as yung technique at strategies na gagamitin mo bilang isang researcher sa actual conduct ng interview. Now, bago natin discuss further ang ating topic, i-define muna natin ang pilot interview. Ang pilot interview is a preliminary test or trial run of an interview process conducted to refine and improve the interview questions, the techniques, and the overall process before it's used in a full-scale study or recruitment. This concept is crucial in various fields such as academic research. So, ulitin ko lang yung definition natin. So, sinasabi ang pilot interview, kinakandak ito bago yung ating full-scale interview. Kung qualitative researcher ka, nagkakandak ka ng interview or focus group discussion, pero kailangan handa ka rin kung ano yung gagawin mo bago mo implement yung full-scale interview at makakatulong sa iyo yung tinatawag nating pilot interview. Kasi ang nagiging problema ng mga qualitative researchers, minsan pag hindi ka nag-conduct ng pilot interview, hindi mo alam kung ilang oras itatagal ng interview mo sa iyong participants and commonly tinatanong nila ito bago nila pirmahan yung iyong informed consent form. Isa pa, yung actual conduct ng interview mo, minsan hindi ready kung paano ba yung gagawin mo when certain circumstances happen during the actual interview. So, ano ba yung mga key importance ng pilot interview? So, number one, nakakapag-identify siya ng mga issues. So, nakikita niya na yung interview guide kung meron mga questions that can affect really the results of your study. It identifies issues as to content, as to strategies that you're going to use as a researcher, and as to techniques na pwede mong gawin when a certain problem occurs. So it prepares you as a researcher when certain issues will come out during the actual interview. Second, it improves the quality of your interview guide, specifically its grammar and its content. Kasi sa ating quantitative research, ginagawa natin to para makita natin yung constructs ng ating survey instrument or ng questionnaire natin, para makita kung ito ba ay nag-fit dun sa ating research questions. Ganon din sa qualitative. So pag nagkakaroon tayo ng pilot interview, nakikita natin yung mga common pitfalls or yung mga problema na hindi pala tumutugma yung ating mga questions sa ating interview guide dun sa ating research questions. Pero gusto ko ring emphasize sa pag gumawa kayo ng interview guide, this is flexible. No? When you conduct your study and the researcher have seen the necessity to change the questions in your interview guide, you may do so. Number three, it increases reliability. So yung consistency na tumutugma dun sa research questions, yung mga tanong mo during the interview, dapat ay ma-establish mo yun. Number four, we have, it also prepare interviewers. Sometimes this is a common problem during the interview wherein yung ating interviewer hindi siya prepare, no, during the actual conduct. Siya mismo nakakalimutan niya kung ano yung kanyang objective, kung ano yung magiging flow ng kanyang interview sa kanyang mga participants, paano niya i-deal yung kanyang mga participants and any other issues. So kapag nagkaroon ka ng pilot interview, nape-prepare mo yung sarili mo bilang isang interviewer dun sa actual conduct ng iyong study. And then number five, it optimizes time. So napapractice mo as a qualitative researcher, ilang oras ko ba maikakandak ang ganitong number of questions
At ilang oras ba ang duration ng paghahandak ng aking interview? Kasi ilalagay mo to sa iyong informed consent form. As I have mentioned kanina, tinatanong din ito ng iyong participants kung hanggang saan or ilang oras itatagal ng magiging conversation ninyo. At responsibility mo yon bilang isang qualitative researcher na inform ang iyong participants kung how many hours or minutes it will take time the conversation na gagawin ninyo. Kasi syempre humihingi ka ng favor sa iyong participant, so kailangan nilang malaman kung gaano katagal ang ikakandak mong interview. So after nating ma-discuss ang importance ng pilot interview, discuss naman natin ngayon yung steps kung paano natin siya ikakandak. Firstly, kailangan nating i-define yung objectives. Dapat ma-outline natin clearly kung ano yung gusto nating ma-achieve sa pagkakandak natin ng pilot interview. Pwedeng ang objective mo ay i-test mo yung clarity ng questions, tignan mo yung flow ng interview, or yung effectiveness na gagamitin mo na technique kapag nagkanda ka ng actual interview. Ikalawa, i-develop mo yung pilot interview guide mo. Mag-create ka ng set of questions o kaya topics na po pwedeng gamitin dun sa pilot interview. So commonly naman, meron ka ng draft ng iyong interview guide base sa iyong research questions. Dapat nire-resemble nito closely kung ano yung gagamitin mo dun sa iyong full-scale interview. Pangatlo, mamili ka ng iyong participants. Pwede kang mamili ng small group of individuals na kapareho or similar dun sa target participants mo sa iyong full-scale interview. So, magsiset ka rin ng criteria kung sino yung mga pipiliin mo. I suggest you visit my video on inclusion and exclusion criteria para meron kang guide. Etong grupo na ito ay magiging representative but not necessarily the same as the final interview subjects. Kung tatanungin niyo ako kung ilan, basahin niyo yung article ni Majid et al. Sinasabi nila doon sa kanilang pilot interview na sila ay gumamit lamang ng 2 participants. Pero itong number ng participants ninyo ay kaiba sa inyong actual conduct ng interview. Number 4, pagkatapos mong mag-select ng iyong participants, base sa kung ano yung sinet mong criteria. Pang-4, magkanda ka na ng iyong pilot interview. I-execute mo yung interview mo according dun sa plan guide na ginawa mo. I-record mo yung responses at i-note mo yung mga issues na nag-arise. Pag nagkakanda ka ng pilot interview, ang focus mo is yung proseso, yung laman or content, at yung technique at strategies na gagawin mo, ganun din yung oras na iaalat mo para sa interview. Ang focus mo ay hindi kung ano yung isinagot ng iyong participants, kung hindi kung paano niya sagutin yung mga tanong. Ikalima, you gathered feedback. After ng interview mo, mag-solicit ka ng feedback sa iyong participants o sa mga in-interview mo about dun sa kanilang experiences dun sa pagkakandak mo ng interview. Kasi yung feedback na to, po pwedeng lumabas or mag-reveal siya ng questions na po pwedeng confusing sa part ng participants o kaya naman merong mga logistical issues na kailangan kang i-address. Number 6, i-analyze mo na yung results. I-review mo yung mga data na na-collect mo based sa pilot interview mo. Mag-identify ka ng mga patterns, lalo na yung issues. I-assess mo kung ang mga questions na ginamit mo ay pwedeng maging efektibo para ma-elicit mo kung ano yung gusto mo bang information na makuha sa iyong participants. At ma-assure mo na yung interview process mo sa iyong full-scale interview ay will be conducted smoothly. Number 7, after mong ma-analyze yung results, i-revise mo na ang iyong interview guide. Based sa feedback and analysis, magkaroon ka ng necessary revision sa interview questions mo, sa format or procedures para ma-address mo yung identified problems. Ang ikawalo naman, test again kung kinakailangan lamang. In some cases kasi, it may be beneficial to conduct another round of pilot interview para ma-ensure mo na ma-revise mo siya at ma-resolve mo yung issues na na-encounter mo during the pilot interview para hindi na siya problema on a full-scale conduct of your interview.
Number 9, i-finalize mo na yung process. Once satisfied ka na dun sa result ng iyong pilot interview, i-finalize mo na yung interview guide mo at saka i-process mo na siya for the full-scale implementation. And lastly, pwede mo nang gamitin ang iyong interview guide. You can proceed with the actual interview at pwede mo nang ma-utilize ang refined and processed questions na meron ka at ngayon confident ka na kung paano mo gagawin ang iyong interview, pati na rin ang laman ng iyong interview guide. And so, dyan natatapos or that ends our lesson video on conducting your pilot interview. Mahalaga ito sa pag-prepare mo bilang isang qualitative researcher sa iyong sarili, ganun na rin dun sa instrument na gagamitin mo or interview guide bago ka mag-conduct ng full-scale interview. Maiwasan mo yung mga problema na po pwede mong ma-meet during the actual conduct. Please like, share, and subscribe our YouTube channel. Kung bago ka sa ating YouTube channel, you can also visit our lesson videos in the past. Baka meron dong mga topics na makatulong sa iyong research, lalo na pagdating sa qualitative. So there are so many videos posted in our YouTube channel na sigurado akong makakatulong sa inyo sa inyong mga research endeavor. Always remember, we unlock insights to empower your minds. Thanks for watching, everyone, and see you on our next lesson video. Bye-bye.